Magandang araw sa inyo. Dito ay gabi na. Dito ay magandang gabi. Sa inyo ay magandang araw. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral about sa prayer. Meron ditong tanong. What is prayer? Ano ba ang panalangin? Merong blank dyan. Magsulat kayo ng naiisip nyo about sa tanong na prayer. Pero ang sagot nyo ay yung mga hindi dapat sa pananalangin. Yan. Isulat nyo dyan, magsulat kayo ng isang salita na kapag ikaw ay mananalangin, ito yung hindi mo dapat gagawin. Yun. Yan ang isasagot nyo sa number 1. At number 2 naman, sa Matthew chapter 7 verse 7, sabi dito, the word pray simply mean blank. Ano ibig sabihin ba ng prayer? Ang sagot dyan ay ask. Proper prayer is asking. Ask. Yan yung prayer. Yan ang ating pinag-aaralan ngayon. Susulat kayo doon sa number 1 ng ano yung hindi paraan ng tamang pananalangin. Tapos number 2 naman ay yung sagot dyan doon sa may blank ay yung prayer ay ibig sabihin ng prayer ay ask, or prayer is asking. It is the cry of a Christian unto God, the request of a child to his or her father. Ganun ang ibig sabihin ng prayer. Parang ang ibig sabihin ng prayer, ikaw ay ito ang paraan mo para dalhin mo sa Panginoon kung ano yung kahilingan mo. And yung sabi sa Matthew chapter 7 verse 7. Okay, tingnan natin mabuti yung mga verse. Yung mga verse. Yan. Yung verse natin sa number 1 ay Mateo chapter 6 verse 5 to 7. Sabi diyan, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogue and in the corners of the street, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have the reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Naandyan yung mga bagay na hindi dapat na ginagawa ng isang nananalangin. Pag tinignan natin sa verse 5, ano ba yung verse 5 ng Matthew chapter 6? Ito yung pagiging mapagpaimbabaw sa pananalangin. Dinidisplay niya pa na siya ay magaling manalangin. Hindi mo dapat ipagmalaki na ikaw ay magaling manalangin, kundi
Kasi ang pananalangin ay isang uri ng pakikipag-usap sa Diyos. Kaya hindi mo dapat ito gawin na ipagmalaki sa iba na ikaw ay magaling manalangin. Okay? Yun namang number 6 na Mateo chapter 6 verse 6. Dapat daw ang prayer natin ay hindi mo nga dapat i-expose. Sabi dito, when thou prayest, enter into thy closet, when thou hast shut the door, pray thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly. Ang iba niyan ay liliteral nila na punta ka siya dun sa isang tagong-tagong lugar at doon ka manalangin. Pwede naman yun na literal. Merong literal yan at merong tinatawag na pahiwatig. Na yung tinatawag na enter into thy closet, pwede nating sabihin na dahil nga ang konteksto doon sa verse 5 ay huwag mong ipagmalaki ang pananalangin mo. Ibig sabihin, ang pananalangin dapat ang nakakaalam niyan, ikaw at ang Diyos. Yun. Hindi mo na kailangan na ipagyaban na ganito ka. Na ikaw ganito ka mapanalanginin. Kundi ang nakakaalam niyan, ikaw at ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng verse 6. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam na ikayo ang nag-uusap ng Diyos, na ikaw ay taong mapanalanginin. Doon naman sa verse 5 ay talagang matindi ang ginagawa niya. Ipinagngangalandakan niya talaga at pinagyayabang niya na siya ay mapanalanginin. Sa verse 7, ano naman dito yung hindi dapat gagawin pag nagpe-pray? But when you pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Ito ngayon yung ginagawa ng iba. Pag nagpe-pray, inuulit-ulit yung salita. Example, kakausapin kita. Sasabihin ko sa iyo ay, kamusta ka na? Siyempre sasagot ka na, okay lang ako. Maya-maya masalita naman ako, kamusta ka na? Di ba, sasabihin mo naman ngayon, di ba sinabi ko sa'yo, okay lang ako? Maya-maya sabihin mo naman, kamusta ka na? Aba, nakakainis ka na. Sabi ko nga sa yung okay na ako. Pag inulit-ulit mo pa yung kamusta ka na, hindi na maganda yon. Kasi bakit? Yun ang ibig sabihin ng vain repetition. Ay, narinig ka na ng Panginoon ulit-ulitin mo pa. Tama lang yun na isang beses mo lang sabihin sa Panginoon. Alam na ng Panginoon yun. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso mo, yung desire mo na i-request mo sa Kanya yung kahilingan mong yun. Hindi mo na kailangan na ulit-ulitin pa. Kaya naintindihan na natin, yan yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa sa pananalangin. At naman, dun sa huli natin na verse, yung Matthew chapter 7 verse 7, ano ba ang panalangin? Ito ay simpleng ask. Sabi ito, ask and it shall be given you, and seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Ibig sabihin, kung mananalangin ka, humingi ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng panalangin. Ngayon, kung hindi ka nananalangin, ay hindi ka humihingi sa Panginoon. At hindi rin ikaw nagpapasalamat sa Diyos. Kung wala kang hiningi, wala kang pagpapasalamat. Ganun ang ibig sabihin nun. Ngayon, pwede mo naman ipagpasalamat ang mga bagay sa paligid mo. Pero, iba yung nanalangin ka na sinagot ng Diyos at pagkatapos ay nagpasalamat ka. Iba yun. Kasi, naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ngayon, ito yung pag-usapan nyo. Sa tingin mo ba meron kang paraan ng pananalangin na hindi dapat gawin? Ayun. Sa tingin mo ba? Ay kung wala, ay di okay. Yun yung kan mo. Unang tanong natin yun, meron ka bang paraan ng pananalangin na hindi dapat yun gawin?
Ang matindi nito, kung hindi ka nananalangin, di wala ka talagang nagagawa. Hindi rin dapat gawin yun. Ayun. Ayun ang pag-usapan nyo, ano yung mga bagay na sa tingin mo na paraan ng pananalangin mo na hindi mo dapat gawin. Kung wala, ay di okay. Pangalawang tanong na pag-usap-usapan nyo ay, ano ba yung panalangin na sinagot na ng Diyos sa'yo? Yan. Pag meron, abay, meron kang bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Kasi nga, sinagot na ng Panginoon yung prayer na yun. Pag wala, ay yan ang pagkakataon na mag-isip ka ng isang bagay na kailangan mo, na alam mong dapat mo panalangin sa Diyos, na yun ay sasagutin ng Diyos. Okay, yun ang pag-usap-usapan nyo. Ngayon, kung may tanong kayo, i-send nyo na lang sa GC, tapos yun ay pag-usapan natin dito sa susunod natin na video. Okay, magandang araw sa inyo.